Kamusta kayo mga manonood? Kayo bang lahat ay malusog at nasa mabuting kalagayan? Ako po si Melanie, tagapagbalita ng Cosmos TV Philippines. Ang Cosmos TV na pinamamahalaan ng Multicultural General Welfare Center ng taong 2020 ay nagpapatuloy at sinasagawa ngayong 2021 ang programang Paglalakbay para sa karapatan at interes ng mga pamilyang multicultural kasama ang Cosmos TV Season 2 sa suporta ng Anti-Corruption and Civil Rights Commission. Itong taong 2021, kabilang ang wikang Koreano, ginagawa at isinasahimpapawid ito sa 7 wika. Sa ika-4 na pagsasahimpapawid, nakasama natin si Director Gi Hyun Nam ng Yongsan Domestic Violence Related Family Counseling Center at napakinggan natin ang tungkol sa sitwasyon at mga solusyon na nakatuon sa mga kaso ng karahasan sa tahanan ng mga pamilyang multicultural. Sa ika-5 sesyon, nais naming mag-anyaya ng dalubhasa upang higit na malaman ang tungkol sa aktwal na sitwasyon at mga solusyon sa pang-aabuso ng bata sa mga pamilyang multicultural. Kamusta po, Center Director? Pwede po ba kayong magpakilala? 네, 안녕하세요. Kumusta po? Masaya akong nakilala kayo. Ako si Chehi Lee, Center Director ng Seoul Migrant Women Counseling Center. Opo, ikinagagala ko po kayong makilala, Direktora. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong mga gawain sa Seoul Migrant Women's Counseling Center? 저희 서울 이주 여성 상담센터는 Ang aming Seoul Migrant Women Counseling Center ay isang sentro ng pagpapayo. Maaaring marami pa rin ang hindi nakakaalam na ito ay hindi lamang isang lugar na nagbibigay ng pagpapayo. Ngunit ito rin ay isang one-stop institution na sama-samang pinapatakbo pati pansamantalang tirahan. At may mga dayuhang residente na buong oras sa counseling center. Ibig sabihin mga tagapayong dayuhang marunong ng salitang Chino, Vietnamese at gayon din ang Pilipino. At Mongolia sa lahat ng oras. At mayroong kanya-kanyang wika kung saan sila ay nagtatrabaho bawat araw sa isang linggo. Ang wikang Russian at Uzbek ay tuwing Lunes at Miyerkules, Martes at Huwebes. Ang wikang Thai at ang Cambodian ay regular na dumarating sa araw ng Biyernes. Sa Makatwid, hindi lamang kami dumarating kung kailangan, ngunit regular kaming pumupunta. Magpapasalamat kami kung kukonsulta kayo ayon sa tamang araw. Kabilang sa mga kaso ng pang-aabuso ng bata sa multicultural, lalo na ang mga kaso sa pang-aabuso ng bata sa mga pamilya ng multicultural, mayroon po bang mga hindi malilimutang pangyayari? 네, 다문화 가정 Opo, ang problema ng pang-aabuso sa bata sa pamilyang multicultural ay makikitang may ugaling naiiba sa mga katutubo. 제가 경험해 Partikular, naranasan ko ang isang kaso nang dalhin ng isang migranteng babae ang lahat ng anak kung saan inabuso ng amang Koreano ang lahat ng mga bata habang magkakasamang nakatira sa Korea. 사례가 있었습니다. Gayunpaman, may mga kaso ng pang-aabuso na tulad ng hindi kasalo sa pagkain ang mga bata o hindi makalabas mula sa isang napakainit na silid sa kabila ng napakainit na panahon. Ang bahagi ng kasong iyon ay lubos na hindi malilimutan. Opo, mayroon palang isang kaso kung saan ang ama ng isang pamilyang multicultural ang sangkot sa pang-aabuso sa mga bata. Kung gayon, sa kabilang banda, mayroon bang mga kaso ng pang-aabuso mula sa pamilyang multicultural sangkot ang mga ina laban sa kanilang mga anak? 네, 어머니의 어떤 가해. Opo, talagang maraming reklamo tungkol sa pag-atake ng mga ina. 근데 Gayunpaman, sa katotohanan, kaunti lang ang kaso kung saan ang pisikal na karahasan ay napakalubha. 저희 쪽에서 Karamihan sa nahaharap ng aming mga tagapayo ay tungkol sa pag-abandona o pagpapabaya. Gayunpaman, may mga bahagi na talagang malabong ipaliwanag kung talagang ito ay inabandona o napabayaan. At kung bakit? Dahil ito ay nagmula sa pagkakaiba ng kultura. 아이 경우에 Kasong pagbibigay ng pagkain sa bata sa pamamagitan ng paggawa ng instant na pagkain. Sa paningin ng ama, ito ay isang kapabayaan at hindi inaalagaan ng maayos. At kung hindi naglilinis ng maayos, hindi nagbibigay ng malinis na kapaligiran para sa bata.
At habang pinag-uusapan ng lahat ng mga aspetong ito, maraming kaso kung saan ang mga ama ng mga bata ay naguulat ng pang-aabuso ng ina. Dahil sa kapabayaan sa kasalukuyang sinusuportahan namin ang ganitong mga naturang kaso. Kung gayon, ano po kaya ang pinakakaraniwang sanhi o malaking sakop sa pang-aabuso ng bata sa mga pamilyang multicultural? 하나의 원인을 꼽기는 정말 Talagang mahirap matukoy ang isang dahilan. Ito ay isang komplikadong dahilan, ngunit hindi talagang posible na hanapin ang dahilan dahil lamang ito ay isang pamilyang multicultural. At marahil, ang katulad rin ito ay sanhi ng lumilitaw sa isang pangkahalatang pamilyang katutubo. Tila ang pang-aabuso sa bata ay hindi sanhi sa saloobing stress ng ama o ang trauma na dinala niya habang lumalaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi namin matagpuan o matukoy ang dahilan para sa mga pamilyang multicultural. Nabanggit ninyo na may partikular na pagkakaiba kung ikukumpara ang dahilan ng pang-aabuso sa mga bata sa pamilyang multicultural at mga katutubong bata. Ito ay dahil sa pagkakaiba sa kultura at sa pag-uugali ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga bata. 네, 문화적 차이는 굉장히 많이 Opo, maraming pagkakaiba-iba sa kultura. Gayon din mayroong ilang mga kakaibang katangian ng isang pamilyang multicultural. At dahil naimbitahan ng biyanang lalaki at babae sa Korea, magkasamang namumuhay, parehong kultura, at magkasabay na umiiral at totoo rin na maraming mga salungatan tungkol sa kung paano palalakihin ang mga bata. Dahil sa kultura na iyon, tulad ng sinabi ko dati pagdating sa mga bata, sa kinakain nila dito sa Korea, binibigyang pansin ang mabuting pag-aalaga ng ama, ngunit kapag hindi naging maayos ang kanilang relasyon sa mag-asawa, iniulat nila ang asawa ng karahasan sa tahanan sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, makikita ang mga asawang lalaki ay may posibilidad na iulat ang kabilang panig na pang-abuso sa bata. Tama po, dahil ang kultura ng dalawang bansa ay nasa isang pamilya. Ang mga nagresultang pagkakaiba ay tila lumilikha ng mga hidwaan sa pagitan ng mga pamilya. Maaari niyo bang ipakilala ang anumang mga kaso ng pang-aabuso sa bata mula sa mga pamilyang multicultural na mahusay na nalutas? 네, 아동 자체에 Mayroong ilang pisikal na pang-aabuso sa anak mismo. Ngunit marami ring mga kaso kung saan nakikita ng bata na sinasaktan ng ama ang kanilang ina. Kaya kapag mayroong kaming konsultasyon, sinasabi ng mga bata ang mga bagay na katulad nito. Kumuha ng kutsilyo si itay at ganito ang ginawa kay inay. Kung titingnan ang bahaging yon, makikita natin ang maraming kaso kung saan maraming pang-aabuso sa pag-iisip ang ginagawa sa mga bata. Kahit hindi ito pang-aabuso sa katawan sa oras na yon, mayroon na tayong tamang halimbawa dahil sa bata ay nakakawala na mula ng isang malalim na sugat sa pamamagitan ng art therapy at balik buhay eskwela o kindergarten at iba pa. Sa oras na yon, ito yung pangyayaring napili ko ng mahusay. Ang trabahong ito ay nararamdaman kong napakasaya ko dahil ang bata ay maayos na lumalaki. Ikinuwento ninyo kung paano napagaling ang isang batang inabuso sa pamamagitan ng pagpapayo at pagtherapy sa sining. Upang malutas ang pangunahing problema ng pang-aabuso sa bata, ano po ang pinakamahalagang bagay? 너무 이제 상식적인 이야기. Ito ay isang napaka-pangkaraniwang kwento. Una sa lahat, nais kong sabihin sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay ay ang kamalayan sa multiculturalismo. Pagkatapos ay ang pagkakaroon ng kamalayan sa pang-aabuso sa bata at kinakailangan ang edukasyon. Sa katunayan, ito ang aking nararamdaman sa aming mga konsultasyon. Habang nakikinig ako sa aking mga kliyente, madalas kong sabihin, pang-aabuso sa bata. Patapos, sasabihin niya ito, pang-aabuso ba yan sa bata? Kaya hindi alam ng mga imigrante ng eksakto kung ano ang pang-aabuso sa bata. May mga bagay tulad ng mental at pisikal na lumalabas sa salita lamang. Tama. Upang mailagay sa ganitong paraan, malinaw na ang mga taong ito ay hindi alam eksakto kung ano ang pang-aabuso sa bata. Kaya, sa ilaw ng totoong buhay, nararamdaman ko na ang edukasyon at kamalayan
tungkol sa pang-aabuso sa bata ay kinakailangan. Kaya sa palagay ko, iyon ang pinaka-kailangan. Opo, nabanggit ninyo na mahalaga na mapagbuti ang kamalayan at edukasyon ng mga kababaihang multicultural tungkol sa pang-aabuso sa bata. Sa tingin ko po ito ay mahalaga. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa upang ipaliwanag ang isang partikular na sitwasyon? 네, 뭐 상황이 너무 많다 보니까 뭐 하나로 이제 Dahil maraming mga kaso, mahirap tukuyin ang bawat isa. Ngunit ang mga walang gaanong mga aksyon tulad ng ang ama ng bata ay dumaan at hinawakan ng kanyang puwit ay maaaring maging isang panliligalig sa sexual. At may mga bahagi na tulad nito kapag sinabi mong pang-aabuso sa bata, tatanungin ka anong uri ng pang-aabuso sa bata yan. Huwag nang iulat. Sa kabaligtaran, nakita ko ang maraming mga kaso kung saan sila ay gumagantin o nagre-react kahit hindi gaanong mahalaga. Gayon din kahit na ang ama ng bata ay hindi ginagawa ang pagmamalupit, hindi nila napagtanto na ito ay pang-aabuso sa bata tulad ng kapag nakakuha ng hindi magandang marka, hinampas ang ulo o kaya sinipa ang puwitan, o pagsipa sa pigi o kaya tinampal ang isa o dalawang puwit na tulad nito. Ngunit hindi ito nangyayari ng minsan o dalawang beses lang. Nangyayari ito madalas sa buhay. Naisip ko na ang lahat ng ganoong mga walang kabuluhang pag-uugali ay pag-aalaga lamang at pagdisiplina, at naisip ko na isang bagay na tiyak tungkol sa bahagi na hindi ito isinasaalang-alang bilang pag-aabuso sa bata ay kinakailangan. Opo, mula sa pinakamaliit na detalye, talagang kailangan ang maraming pagpapabuti ng kamalayan. Direktora, ano pong mga paghihirap ang inyong naharap habang pinapatakbo ang Seoul Migrant Women's Counseling Center hanggang sa ngayon? 가장 큰 애로점은 바로 오해예요. 오해입니다. 기간에 대한 Ang pinakamalaking hirap ay ang hindi ang pagkakaunawaan, at nais kong magbigay ng isang halimbawa ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga institusyon. Minsan ang asawang lalaki o pamilya ng biyanan ay hindi nakakaunawa at sinasabing ang mga samahan ay samahang tumutulong sa pagsira ng pamilya. Gayunpaman, kahit na hindi ito isang samahan na tumutulong sa paglansag ng mga pamilya, gaano mo man ito ipaliwanag kapag sinabing ng isang babae, halimbawa, ayoko nang makisama sa'yo. Ngayon, kung bibigyan natin siya ng suporta alinsunod sa kanyang kalooban, kami raw ang magiging pangunahing salarin sa pagkasira ng pamilya. Gayon din ang isang sitwasyon kung saan hiwalay ang bata sa ama. Sinabi ng bata, ayokong makita ang aking ama. At sinabi ng ama, nais kong makilala ang bata. Pagkatapos bilang namamagitan, sasabihin namin ayaw na ayaw ng batang makita ang kanyang ama. Sasabihin ng amang hindi, gusto ng aking anak na makilala ako. Pinipigilan ninyo akong makita siya. Ganito ang sasabihin. Kaya't maraming hindi pagkakaunawaan tulad nito sa pagkakahiwalay ng anak at ama. Napakaraming maling kurkuro tungkol sa kung naghahain ba kami ng mga reklamo sa aming institusyon sa National Personnel Committee kahit na ipaliwanag namin na hindi ito ang kaso. Kaya kahit nasabihin ng mga samang sumusuporta sa panig ng imigrante na may mga kagagawan sa pagkasira ng pamilya o pang-aabuso ng bata, hindi kami isang lugar kung saan sinusuportahan namin sila sa isang negatibong paraan o bilang parusa para sa mga salarin. Sa maraming kaso ng suportado ng institusyon, sa katunayan, marami pa ring mahusay na suporta kaysa sa mga negatibong aspeto. Gayunpaman, kung ang 8 sa 10 ay naging maayos at ang 2 ang nagkamali, kaya tumataas ang mga reklamo. Ang ahensya ay madalas na tinitingnan bilang isang negatibong ahensya, ngunit sa totoo lang, higit sa 80% ang gumagawa ng magagandang resulta. Gayon din, maraming bahagi kung saan maaaring mapagaan ang mga hidwaan sa pamamagitan ng pagpapayo sa mag-asawa, sa pamilya o sa mga bata at iba pa. Nais kong ipaalam kahit kaunti na ang institusyong ito ay hindi upang sumira ng pamilya. Kaya sa mga manggugulo, ito ay isang lugar upang suportahan ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Kaya't mangyaring huwag ninyong ipagkamali ang aking sinasabi. Tama po. Minamahal na mga manonood, ang Migrant Women's Counseling Center ay hindi isang samahan na sumusuporta upang lansagin o sirain ang mga pamilya, kundi upang lumikha ng isang masayang pamilya. Sana po walang hindi pagkakaintindihan. Direktora, mayroon po kayong nais sabihin sa mga multicultural na nanonood ng aming Cosmos TV? 정책적인 변화는
Ang mga pagbabago sa patakaran ay hindi nangyayari sa isang gabi. Hakbang-hakbang at bawat isa sa inyo, ang inyong pakikihalok ay mahalaga. Particular sa palagay ko, ang multiculturalismo ngayon ay hindi na tulad ng dati. Kaya kahit na ito ay tumagal ng mahabang panahon, kahit na walang resulta sa ngayon, nais kong sabihin salamat sa haba ng inyong pasensya at nakikita ninyo ang pagbabago. Panghuli, habang ginagawa ang trabahong ito, may kasabihan na ang mabubuting babae ay napupunta lamang sa langit. Ngunit ang masamang babae ay maraming puntahan. Kaya gusto kong sabihin na maging masamang babae na igigit ang gusto o karapatan. Opo, ang isang mabuting babae ay makakapunta lamang sa langit. Ngunit ang isang masamang babae ay maaaring pumunta kahit saan, ay isang napakagandang kasabihan. Maaari po ba akong humiling ng isang salitang suporta para sa mga manonood ng Cosmos TV? 코스모스 TV 시청자 여러분, Mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe. Opo, salamat po. Yan po ang Center Director Che Hil Lee ng Seoul Migrant Women Counseling Center. Isang malugod na pasasalamat sa inyo, Direktora Che Hil Lee, sa paglaan ninyo ng oras para sa panayam na ito sa gitna ng inyong pagiging abala. Minamahal na mga manonood ng Cosmos TV, tulad ng sinabi ng Center Director na kinapanayam natin, ang problema ng pang-abuso sa bata sa loob ng tahanan ay isang seryosong problemang panglipunan kahit ito man ay isang pamilyang multicultural o hindi. Kinakailangan na ang mga nakakaalam o nakakatuklas ng pang-abuso sa bata sa loob ng tahanan ay dapat iulat ito. Kung may pinaghihinalaan sa pang-abuso sa bata, maaari ka ring tumawag sa 112. Kung may mga pamilyang multicultural na kasalukuyang nakikipaglaban sa isyu ng pang-abuso sa mga bata, huwag mag-atubiling tawagan ang Multicultural Call Center sa numerong 1577-1366 na magiging malaking tulong sa paglutas ng inyong mga alalahanin. Ngayon, nakasama po natin si Center Director Che Hil Lee ng Seoul Migrant Women's Counseling Center. Inalam natin ang aktual na sitwasyon sa pang-abuso ng bata sa mga pamilyang multicultural at mga solusyon na nakatuon sa mga kaso. Sa susunod na sesyon, mag-aanyaya tayo ng dalubhasa at tatalakayin natin ang aktual na sitwasyon ng diskriminasyon sa aktibidad na pang-ekonomiya at solusyon para sa mga taong multicultural. Sa inyo pong lahat, mangyaring tiyaking i-click ang mag-subscribe at like. Magkita po tayong muli. Mahal ko po kayo!